Lalabas ang katotohanan. Yan ang pinanghahawakan ni Senator Loren Legarda matapos ibunyag ng Office of the Ombudsman na iniimbestigahan na sila ng kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para sa reklamong plunder at graft kaugnay ng umano'y maanumalyang solar energy projects. Hindi naman makukuha na 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Ayon sa senadora, sa buong karera niya sa politika, pinangalagaan niya ang kanyang integridad. Kaya naman ang mga aligasyong ibinabato umano sa kanila ay hindi makatarungan. Wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman. Ngunit ngayon pa lamang anya ay kaya niyang sabihin na walang batayan ang mga paratang at walang pondo ng bayan ang nadawit dito. Samantala, ayon sa mga investigasyon ng Ombudsman, nagsabwatan umano sina Senator Loren Legarda, Congressman Leandro Legarda Leviste at dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi upang makakuha ng eksklusibong government rights sa mga pinagkukunan ng solar energy sa bansa. Sa kabila ng mga nakuhang kontrata, hindi naman umano ito naisakatuparan at hindi napakinabangan. Tinatayang aabot sa higit 10.4 billion pesos ang sinasabing hindi umano nabayarang financial obligations sa pamahalaan. Kasi kumuha sila ng exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon parang sila ang naging nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw. Itinanggi naman ni Ombudsman Crispin Remulla na pamumulitika ang kanilang investigasyon laban sa mga ito. Anya, sa katunayan, Nobyembre noong nakaraang taon pa niya pinapasilip ang issue. Ngunit nitong January 2026 lamang nabuksan ang fact-finding investigation dahil sa iba pang kasong hawak ng tanggapan gaya ng flood control scandal. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talagang nag-suffer tayo sa ginawa nila. Ayon sa Office of the Ombudsman, ipinapakita ng kasong ito ang kanilang matibay na paninindigan na imbestigahan at panagutin ang mga umano'y nang aabuso sa katungkulan, may conflict of interest at nagdudulot ng malaking pagkalugi sa pamahalaan at sa sambayan ng Pilipino. Sa yugto ng preliminary investigations, bibigyan ng pagkakataon ang mga respondent na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila sa pamamagitan ng paghahain ng counter-affidavit o kontrasalaysay. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.